Ang isa sa pinakapopular na cosmetic treatment ngayon sa Pilipinas and sa buong mundo ay ang dermal filler injection. Ito ay isang minimally invasive at non-surgical cosmetic procedure na walang opera at itinuturok ng isang qualified professional tulad ng board-certified dermatologists. And it is expected that by 2032, ang dermal filler ay iaabot sa $5.83 billion sa Pilipinas. Patunay na malaki ang demand sa cosmetic procedure na ito. Ano ba ang dermal fillers at para saan ba ito? Ito ay isang soft gel-like substance na itinuturok sa ilalim ng balat tulad ng pisngi, labi, nasolabial folds, yung marionette lines, meaning yung line pamula dito hanggang dito, at binabawasan nito ang appearance ng wrinkles, folds, nag-e-enhance ng facial contours, eye bags, at iba pang bahagi ng katawan tulad ng pigi dahil nagdadagdag ito ng volume sa balat. Ang pinaka-common type ng dermal filler ay hyaluronic acid. Ang hyaluronic acid ay isang natural na component ng katawan at matatagpuan ito sa balat, connective tissues tulad ng cartilage at joint. Ito ay integral part ng cell structure at marami itong mahalagang function sa ating katawan. Umaakto ito bilang lubricant at humectant at nagpo-provide ng hydration at volume sa balat. Nag-a-attract ito at nag-retain ng water kaya nagbibigay ng plump effect sa balat at dahil dito nababawasan ang pagkakulubot nito. Kaya itong high acid na ito ang pinaka-biocompatible option for injection. Dahil nga, natural na meron na tayo nito sa ating katawan. But most dermal fillers are lab-made, meaning synthetic at modified. Ang lab-made version nito ay designed to mimic, para gayanin, yung natural na effect ng hyaluronic acid sa ating katawan. Kaya ito yung pinaka-popular choice sa cosmetic procedures. Ang presyo ng dermal fillers as of this day ay nasa 5K and up per injection, depende sa clinic, sa amount ng fillers, at brand ng dermal fillers. Bakit nga ba ito in demand? Number one, walang opera, convenient, minimal downtime, lalo kapag busy ka, at less risky daw. Ilan sa malimit na side effects nito ay konting swelling lang, bruise, redness, rashes, itching, numbness, slight pain na hindi naman ganong nagtatagal. Number 2, immediate ang result. Instant youthful appearance. Nafe-fill in agad yung wrinkles at saka lines. At nagkakameron agad ng volume ang cheeks and lips, even yung ilalim ng mata. Number 3, with long-lasting effects, normally 6 to 18 months on average. And number 4, customizable, meaning it can be tailored to individuals' needs for a more balanced and natural look. And number 5, mas tumataas ang confidence at self-esteem dahil sa enhanced physical appearance. Sa Amerika, ang mga teenager na as young as 18 years old, basta't may parental consent, ay nagpapalagay na ng lip fillers na para bang ito ay katumbas lang ng nagpa-manicure or haircut. This is me a week after filler. Everything is healed and looks super natural. I love it. Napaisip ako doon. Napakabata pa para problemahin agad ang aging. Ang pinaka-popular na dermal filler doon ay lip filler injection kasi gustong-gusto nila yung plump look ng lips. Sa Pilipinas, mataas din ang demand nito, bagamat walang ganong kalinaw na stats kung gano'ng karami ang user nito. At sa internet, napakaraming mabibili nito. Ikaw na ang mamimili ng package na gusto mo. Ano ang mga possible risks ng dermal fillers? Number 1, possible infection, tulad nito. So, this young lady got some fillers that weren't approved in the United States, and unfortunately she had some granulomatous and problems. Number 2, allergic reaction, tulad nito. So I went to go get my lips done yesterday and something bad happened. Bitch, I'm so nervous right now. It literally gotten bigger in a second. Number 3, vascular compromise. Kapag ang filler ay naiturok na malapit sa blood vessel, pwede itong maging sanhi ng tissue damage and worse, blindness. Number 4, migration. May mga pagkakataon na lumilipat ito sa ibang bahagi ng mukha, kaya nagiging sanhi ng hindi pantay na itsura o yung umbok-umbok or may lumpy appearance sa mukha. And number 5, granulomas. Mga lumps na na-develop dahil sa immune response ng immune system sa filler material. May factor sa reaction na to ang type ng dermal filler na ginamit at saka yung injection technique at individual factors tulad ng skin type or kung meron ng existing health issues.
And number 6 is addiction. Dahil maganda sa pakiramdam ang resulta na ibinibigay nito, you get addicted to it. So, ilan lang yon sa mga risk. I'm pretty sure marami pang iba yan. Ang next question is, may long-term negative side effects ba ang fillers? Ina-advertise sa media and even sinasabi ng mga doctors na ito ay generally safe and effective kung tama ang paggamit. When we say tama, tamang type ng fillers, FDA approved at hindi yung mga nasa black market. At syempre, tamang tao ang mag-a-administer. Ang malaking tanong lang dito ay, pwede bang maging safe ang isang foreign at artificial na bagay na inilagay sa loob ng katawan samantalang wala naman itong purpose sa loob? Kahit may mga dermal fillers na may naturally derived ingredients, ito typically ay modified pa rin at purified sa lab para mag-create ng final product. Kasi may shelf life siya eh. Pakinggan nyo mabuti itong sasabihin ko dahil marami sa mga nagpaka-fillers ang maaaring hindi ito alam. While these fillers are safe dahil na-metabolize daw di umano ng katawan, hindi ito ganon kasimple. Hindi ito completely na-dissolve sa katawan. Sa ilang cases, nakita sa MRI na marami sa fillers ang nananatili pa din sa mukha na akala ng marami ay wala na dahil wala na yung effect or result sa physical appearance. Merong kailangan pang gamitan ng dissolver para mawala yung remaining fillers. At meron din naman kahit ginamitan ng dissolver ay talaga naman totally hindi ma-dissolve, lalo na kapag yan ay nasa ilalim ng mata. Ang synthetic na haya ay foreign sa katawan, meaning hindi ito kilala ng katawan mo bilang bahagi niya eh. And as mentioned nga earlier, modified na kasi ito sa lab. At habang ito ay nasa loob, magre-respond ang white blood cell, bahagi ng ating immune system, sa magitan ng pag-release na tinatawag na hyaluronidase. Ito yung isang klase ng enzymes bilang response nga ng immune system dahil foreign body yun eh. Ang reaction na to ay naging dahilan ng pagka-dissolve ng fillers na ang akala ng marami ay 100% na nawawala. Para mas maintindihan ninyo, explain ko lang ng konti yung role ng hyaluronic acid at hyaluronidase para maintindihan nyo kung bakit hindi ito fully dissolvable. Ang tunay na role ng hyaluronic acid sa katawan ay for survival mechanism. For example, nagkameron ka ng strep throat. Kaya strep throat kasi ang cause nun ay bacterial infection. Ang tawag sa bacteria ay Streptococcus. Ang bacteria na to ay encapsulated, nababalutan ng hyaluronic acid. Bakit? Kasi yun yung pinaka-armor niya para i-protect ang sarili niya sa immune system ng tao, particularly yung white blood cell. Ano ang gagawin ng white blood cell kapag na-detect niya yung Streptococcus bacteria? Ang gagawin niya, bubuwagin niya yung armor na hyaluronic acid para mapatay niya yung bacteria sa pamamagitan ng pagpuproduce ng enzyme na ang tawag, katulad sinabi ko kanina, ay hyaluronidase. Sa madaling salita, ang hyaluronic acid ay may natural na dissolver sa loob ng katawan natin. Galing man ito sa kaaway, katulad ng binanggit kong bacteria, or reaction ng katawan mo sa infection, magpuproduce ito ng enzymes kasi yun ay part ng kanyang automatic immune response. Pero ito ay for a short period lamang. Kasi nga, ang production nito ay intended lang for survival mechanism. May sakit ka, nagkasugat ka, kailangan pagalingin ng immune system mong iyong katawan for survival. Eh, paano kung may fillers ka na synthetic na hyaluronic acid? Nangangahulugan ito na kailangan lagi mag-produce ng enzymes ang white blood cell mo sa injection site. Doon nagkakameron ngayon ng problema sa dissolution. Bakit? Dahil nga, pang short period lamang ang breaking down ng hyaluronic acid. So, ibig sabihin nun, kung may madidetect siya, tapos ang tagal na nadidiyan, tapos limited lang yung pagpuproduction niya ng hyaluronidase, hindi niya kakayaning tunawin lahat. Dahil hindi ito intended na mag-produce ng enzymes for long period of time, for short period lang. Ayaw ng katawan natin ng regular na nagpo-produce lang ng enzymes para ma-dissolve yung fillers. Dahil in the first place, wala naman talaga yung dapat diyan eh. Bakit hindi po pwedeng regular na mag-produce lagi ng enzyme? This would cause your skin and other tissues to break down. Kaya hindi ito 100% nalulusaw. Another factor is the dissolution or hindi pagkaka-dissolve ng fillers sa katawan, yung location. Kapag ang fillers ay nasa location na malayo sa direct blood flow, nangangahulugan ito na yung white blood cell natin
na responsible sa secretion ng hyaluronidase ay hindi maaabot yung gel na kailangan niyang lusawin. Ang dissolution hypothetically ay nangyayari within 2 to 4 weeks after the filler was injected. Merong mga cases na 10 years after injection ay nadidetect pa din ang presence sa pamamagitan ng MRI. Kaya merong mga nagsasabi na pag humarap sila sa salamin, tapos napansin nila na may mga lumps, hindi pantay mukha, at meron pang nagsasabing lalo silang tumanda. Ito ay dahil sa reaction ng immune system mo sa filler materials, kaya may mga naiiwan pang inflammation. Sa madaling salita, ito ay panganib sa kalusugan. Sapagkat anumang bagay na hindi natural na inilagay mo sa iyong katawan, hindi ito kailanman magkakameron ng positive effect. Kahit pasabihin na tama ang fillers, tamang tao ang nag-administer at safe daw kapag ginamit, yung katotohanan na ito ay hindi kailangan ng katawan mo, liban sa physical enhancement, ay hindi maitatanggi. Ang katawan natin ay may system na intricately designed, down to the cellular level, down to the complex organs, at ito ay dahil sa immense intelligence and wisdom ng ating Diyos. Yung complex design, healing, adaptation, reproduction, at marami pang iba, ay biyaya lahat na galing sa ating Ama. Kaya anumang mababago dito tulad nung hindi natural na ilalagay natin sa ating katawan, para maging lihis ito sa kanyang dapat gawin, alinman sa sumobra o kumulang, ay magbubunga otomatiko ng abnormality sa katawan. Ito ay dahil mahihirapan ang katawan natin na gawin ang normal ng trabaho tulad ng pagdepensa ng immune system at sa katagalan, doon sa sulpot ang maraming problema. Sa panahon ng social media at modern culture, hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo, malaki ang naging papel ng physical attractiveness sa bawat tao. Na-develop sa tao ang pananaw na kapag attractive ka, you will be treated differently or angat ka sa iba at masarap sa pakiramdam. Dahil dito, ang mga tao ay naghahanap ng madali at affordable na pamamaraan para ma-improve ang physical appearance, mabagalin ang pagtanda at i-boost ang kanilang self-confidence. Pinapalala pa ang insecurity ng mga tao dahil masyadong na-highlight sa social media, advertisements, at iba pang platforms ang physical flaws na para bang ito ay isang klase ng abnormality. Na para bang ang pagtanda at pagkulubot ng balat ay isang uri ng sakit. Na kapag makapalang labi ay mas attractive at pag manipes ay hindi at kung ano-ano pa. Kaya kapag nakita mo sa TikTok, Facebook, social media, ang content ng ads at video at ang resulta sa mga nag-undergo nito, nahihikayat ka na gawin agad ito dahil iniisip mo na kailangan mawala din ang iyong physical flaws para iangat ang confidence mo. At dahil marami ang nagnanais na mag-conform sa ideal beauty standards ng lipunan, hindi nakakapagtaka na ang beauty industry ay pumalo sa $646 billion nitong 2024 lang. Nililinaw ko lang na I am not against any physical enhancement procedure. It's a personal choice. Iba't iba ang rason ng mga tao kung bakit nila ito ginagawa. Subalit, tanungin mo muna ang sarili mo bago ka sumubok ng mga ganitong trends or mag-undergo ng any cosmetic enhancement. Ang self-worth or value mo ba ay hindi mo itinatali sa physical appearance lang at opinion ng ibang tao. Number 2, ano ang malalim na purpose mo para gawin ito? Pag ginawa mo ba to, magdudulot ba to sa iyo ng tunay na contentment, long-term happiness, joy, or sense of accomplishment? Kaya mo bang tanggapin ang consequence ng negative side effects nito? Ipagpapalit mo ba ang health mo for a short-term pleasure na naramdaman mo nung nag-improve ang looks mo? Sabi sa 1 Corinthians 6:19-20, do you know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, who you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Ang katawan natin, regalo yan mula sa Diyos. Kaya may responsibilidad tayong alagaan ito at irespeto. Ano mang gagawin natin sa katawan ay marapat lang nating pag-isipan kung makakasama o makakabuti. Ang pag-aalaga natin sa ating katawan ay isang act of worship sa Diyos sapagkat nananahan sa atin ang banal na spirito. Kayo po, anong mga cosmetic enhancement procedure na po ang nagawa nyo? Or nakapagpa-fillers na din ba kayo katulad na napag-usapan natin kanina? Please let me know your experience from the comments down below. If you have made it this far, thank you very much for watching, and please don't forget to like and subscribe to my channel. Meron pa po akong ibang mga videos na tiyak kong makakatulong sa physical and mental health natin tulad nito, and please feel free to watch. Till my next videos, bye-bye!